Well, sa makausap kumusta na usab kadong tanan mga igsoon ug mga kahiglaan ko din sa Dios. Grasya kaluoy bendisyon unta sa atong langitong Amahan sige apon. Ga madagayon kana tong tanan ug welcome sa another day of Bible study dinhi sa tulumanuntang The Sovereign Grace Hour. Kaban ninyong higala Andres Atop Jr. o Atty. Lemuel B. Atop nga din salamat sa Ginoo nga kining mao nga tulumanon atong padayong mapaminawan dinhi sa kahanginan. Budlay mo text higala igsuon no tayo na mo mga questions dinhi sa to ang programa kamo dinhi sa Luzon, dinhi sa Kabisayan, dinhi sa Mindanao ug bisan pagani diha sa bang nasod. Pwede nyo mapadangat inyong mga questions. Pinagi ni mao nga cell number nato sa Smart is 0918-54-84852. O usab sa globe number nato 0995-2130-7604. Globe number nato na, no? O usab, giawag ko kamo nga pataling hugi paminaw isab ninyo ang ato ang YouTube channel Sovereign Grace Hour or diba i-type lang diha no sa Google or sa Yahoo bisan og ako ngalan na lang no Pastor Andres Atop Jr. or Andres Atop no gawasan na din ha maka sunod mo sa ato ang mga programa dinhi sa kahanginan sa radio o sa YouTube. Og salamat again Brother Alex Matabuti sa iyang Facebook o Brother John Ruben nga paminawan kamo no ni atong programa pinagi sa pag-air nini sa ilahang mga Facebook no Brother John Ruben. Salamat ba John Brother Alex atong gitimbaya atong makaigsunan dinhi sa Surigao no Kantilan o Surigao City. Nag-meeting mi sa church kagahapon. By the way, day, kumusta inyo nga panimbahon? Kumusta ang panimbahon nyo gahapon? By the mercy and by the grace of God. Okay, regil kayo, no? Sa morning, doon na tayo pila ka mga bisita. And then sa afternoon, na tayo business meeting. O atong gipahibalo no ang ato nga mga kaigsuonan din sa Surigao, Brother Roger, si Mrs. niya Rosalyn no okay na naprobahan na to sa church ang inyong pag-transfer sa inyong membership no kay kanila ni Pastor Toyon ngani sa iglesia sa Davao o maugihapon sila ni kana na ang mga kaigsuonan nato din hindapital sab sa Labon no sila ni diha ga simbahan sa atong misyon sa Labon Brother Edgar Paglinawan Mrs. niya si Mary Jane o si Jisom Paglinawan na promo sa church ang inyong membership gikan din na sa Sulop no Landmark Missionary Baptist Church tabok din sa iglesia sa Davao. O usab atong gipahibalo no nga ang ato di ay nga advance pahibalo sa Nobyembre 16 ang mitingan sa church ato ang Thanksgiving din sa Davao no karong umabot nga Nobyembre 16 Thanksgiving and the church anniversary kana no ni mga iglesia. Then na-advance up na tog meeting ang umabot ato nga Bible conference dinhi sa Dakbayan sa Davao alang sa sunod tuig na to nga panagtigom Abril 21 ngadto 24 no April 21 to 24 na no Martes hantun na sa adlaw nga Biyernes pitsa 24 o wala na to nagiatol sa kanang kay mao mitinga no probahan sa kinatibukan nga may tambong sa maong meeting nato gahapon church
So ato na giatol kanabitang pagsaulog sa Semana Santa. Tungod kay naay mga naging pastor magsuon panahon nga diin makabisita sa mga pamilya, labi na sa mga olds, no? So muna, talig ka mo diha, plano nga mo tambong sa Bible Conference, o ato niya mga speakers, ato na silang padalhan, atong hayoon sila kung makatambong sila, no? Anyway, layo pa man, magkita-kita pa ta, para sa atong salutigong gani, nga bulan sa Agosto ay karong, pizza 21, pizza 15 pala no, karong pizza 15, natan na sa Buso, o atong panawagan sa ato nga mga kaigsuonan, labi na sa mga men, no? Din sa Davao Oriental, Pastor Ray Jaris, atong mga men diya, Pastor, no? Kana na ang makatambong sila, o yapon Brother Edwin, Brother Daniel, o Brother John Rofon. Ay mo kalimut tayo atong kahibalo nga sila ni Pastor Ray Jaris, nagsugod na sila sa ilang programa, no? Dinhing dakita sa Lupon, no? Matag Sabado sa gabi, Sabado sa gabi, Pastor sugod, no? Sabado sa gabi, unya kuan po na ang alas 6:30 ngadto sa alas 7:30. Saga itong asam itong listahan, kutong gi-record itong kana na ang oras o stasyon nila ni Pastor Ray Jaris Anyara sa Radio Bibo 104.7 din sa Lupon. Sa 6:30 anto nila 7:30 matagal lang Sabado sa gabi o Domingo sa gabi. Okay? Sige, Pastor Roy, doon latang manag itong pag kita-kita dinis Bohol, alang sa itong ipatigayon Bible Seminar on the Doctrines of Grace sa Landmarkism usab na pastor, no? Kaming Pastor Roy ang mag-lecture ng panahon na pastor. No, manawag niya ko ni Pastor this week para masabutan nato ang subject nga igatulo. Diya ta sa Biraca Beach Resort, alas 8 sa buntag, dinis Talibon, Bohol. No? So, giawag na to ang mga listeners na to di sa Bohol, tambong mo, o mga pastor, or membro, or kinsang interesado. No? Pwede mo kapangutana human sa itong lecture. Kaya sigutan na to ng Doktrinas Gracia. O kumusta again nila ni Brother Imon o Sister Aning o kaniyong tanan din kita-kita tanan nyo dining bulan na. Then to sa mga pagpahibalo, no, nga sa atong makiksonan rin sa Lapu-Lapu mission na to nami ni Malu sa Pizza 24 yohang panagtigom. Then sa hapon natay Bible Seminar unya ang Malabog Church Sub, no, di sa Davao City, papangunan ni Pastor Nasara ga-invite sab nato, no, long Sabado na Pizza 30 Agosto 30 sa Malabog. Advance happy birthday di ay ni Brother Ronald Galinero og nang Mila karong 28 ug 29 nga bulan sa Agosto. Pastor Nasara Pizza 22 niya, Pastor, no? Mag 86 na ato nga kanhi missionary nga na-ordain na po siya sa ministry nga 86 nagpamastor lang gyapon. Oy, happy birthday day, di pa ko malimot, no, today karong adlaw nagasaulog sa kasamaran sa adlaw nga tauhan sila ni PG Joy Casanova o kang Hershey Kate na sa last ng mga birthday. Happy birthday. Sige, ato ning sugdan itong Bible study this time na gining sa kapag-ampo preta among gikalipain usab langit nung amahan nga gaduol sa imong mahal nga presensya this time aron nga una Ginoo pasalamatan kanamo bisan pa sa imong gihimo kanamo labi na sa kaluwasan o Dios nga among gikinahanglan. Salamat sa imuhang grasya kaluoy
Kaya pamili ka na mo, kami nagsatig kaluwasan. It's because of your election long before the foundation of the world. Salamat o Ginoo na may mga pundok, Lord, nga di mo to, nining mao nga doktrina ni mo, but then kami kakalipay tungod kay, if not because of your choice, Lord, wala gid mi dinhi, ako wala ko ris kanginan, kami sab nga luwas, dili gyud og wala gyud magapangalagad diha kanimo. Lord, akong itas pag-ampo ang mga nagbalatian, ang mga kaigsuonan, extend nimo imong ilingan, kang igsuong Susan Mara, bisan pagani sa kang Brother Binlot, Brother Kabigas, sa kang Durang, sa kang James, kang Brother Ronnie, sa kang Brother Dodi, sa uban pang mga kaigsuonan mo nga naa sa balatian, extend mo, Lord, imong hilinghan, sa kang Rachel, anak sa Brother Lingling, Ginoo maloy ka. O sa Lord, akong gidalas pag-ampo ni mo. Israel nagpamastor sila nga. Oy, happy birthday day. Hindi ko pumalimot na. Day. Salamat adlaw. Sa ulog daghang pang mga katuigan. Salamat Lord sa imong gugma, grasya kaluoy. Pag-ampo sab na mo, bisan pa sa kang Ria Marie nga nagatay ko board examination for electrical engineers this month of August. Lord, tabangan mo siya. Makalusot o Diyos. O Father, ako ni mga pag-ampo ni mo, help us sa mga pagtuon karos impulong. Iblesab ba? Lanoy primo ng los, ang mga kaisor na mo sa Jinsan, pagpungan ni Pastor Gamilia. Bless Ginoo, ang silasab nila ni Beth o ni Chingwa o pamilya dito sa US, maman o sablod sila ni Christy, Jeremy, and JJ. Bisa pala ni Angel o Joshua, silang anak. Bless man, O Father, again, Bimboy, Charis, Evans, ang Limuel. O Father, amunin nga prayer. Bless ang mga na, again, sa ilahang mga panginahanglan. Tabangan mo Ginoo, mga nagatrabaho, naganegosyo, Lord, ikaw magkapalambo kanila. Kini Father God, ang mga pag-ampo ni mo hangyo. In Jesus' name, Amen and Amen. Minus ito may sunding usa kawit, and then itong padayon na pag-isgot mahitod nining iglesia. Pero ato yung i-review kadali, no? Kining the difference between the family of God, kingdom of God, and church of God. Human sa pagkumain na ito, nining usa ka. Mas muna ko maigsoon, ha? Sa gustong mo palangat sa inyong mga questions din sa itong programang The Sovereign Grace Hour. Ang atong smart number is 0918-54-84-852. O usab sa globe number na to 0995-2130-764. Sige, ato ang pagtagad maigsoon, no? O sabay kalainan sa pamilya sa Dios, gingharian sa Dios, o ang iglesia sa Dios. Kay importante kayo masabtan nato kining tulok ka mga pundok nga iya sa Ginoo, no? Kay kung di nato ni masabtan maigsoon, di good malikayan nga ang usa nga gatuo nga kining tutulo usa lamang mo lusot or rather moabot siya sa punto nga makatuo siya sayop nga pagtulunan nga Universal Invisible Church. Usa ni sa mga sayop nga pagtulunan nga sa atong kapanahonan higala nga may kailap, no? Nga luna kunoy usa ka dako og dili makita nga iglesia. Inibang teaching about the Universal Invisible Church. Usa ka dako kayo nga simbahan, iglesia, nya di makita. Kini nga mao nga doktrina, so no, ang teaching ani, ang pagpanudloan ni mao nga ang tanan kunong linuwas sa tanang kapanahunan gikan sa kang Adan ug hantod sa katapusang tao nga luwason sa Ginoo, sakop daw ni ining maong matang sa iglesia. Sakop daw tanang linuwas
sakop ni mao nga dili makita nga iglesia or Universal Invisible Church. Anya mga protestante, mo ni ilang kinaham nga doktrina. Gituhan ni sa mga pundok ka protestante, apan subo, kay doon na po yung mga Baptist churches, nga mo po yung doktrina, may soon. Adunay mga Baptist nga kasimbanan, nga nagatusab ni maong klaseng herehiya or heresy. Heresy din na pastor? Yes. So itong heresy gani, may tag-heresy, another word for false doctrine or sayop nga pagtulunan. Di na tinuod Di na tinuod nga ang tanang linuwas, membro sa usa ka Universal Invisible Church. Kaya unas tanan, wala man po ni mo eksistar God. Kining Universal Invisible Church. Mani pangutana ba, anong mitungha man na pastor? Kining maong klaseng mali nga doktrina. Naaman ang doktrina has uban. Naban na sa Bible, kung mali gani, wag yun na sa Biblia. Mabito ng mali, kay wala gitulo sa balaang kasulatan. Anong mitungha ninyo maong klaseng teaching? Universal Invisible Church. Kana tungod kay kining maong tulo, pamilya sa Dios, ang gingarian sa Dios, o kining iglesia sa Dios, gihimo ramanggod sa uban, higalang usara ug maura. Ang pamilya sa Ginoo, ang gingarian sa Dios, o ang iglesia sa Dios, maura na. Mao nang mitungha kining maong wrong doctrine. Apan sa tinuod mo ison, dili ni man nagsama. Tinuod nga na ay ang Biblia, bala ang kasulatan, gatudlo nga ang Dios may pamilya, doon na siya gingharian, ug doon na po siya iglesia. Apan, sa kunang giingon, maigsoon, kining tutulo, managlahi kini sila. Lahi ang pamilya sa Dios, lahi ang gingharian sa Dios, ug lahi usab kining iglesia sa Dios. Mutana ta, unsay kalainan na pastor? Unsay kalainan sa nining tutulo? Muna itong tagapagtagan maigsoon. Una, natudlo na ko ni many times dire sa atong programa, apan usbo na ko, no? Kay I believe in the saying that repetition is the mother of learning. Munang naipag subli-subli, pag-usab-usab. Na ang pamilya sa Ginoo maigsoon, no? Sa tulo, family of God, kingdom of God, and church of God, kining tulo, ang pinakadako mo ning family of God, mo na siya pinakadako, no? Ang pamilya sa Dios. Kana tungod kay gilang kuban kini siya. Family of God includes all the children of God from the time of Adam to the present time. Og hantod sa katapusang taong maluwas. Mo ni siya ang pinakadako sa tulo tungod kay naglangkob ang tanan nga mga linuwa sa Ginoo sa daang tugon. Na rin mga nangaluwa sa daang tugon, pastor. Siyempre. Asa man itong mga katawhan sa Ginoo sa daang tugon na amagyod. As well as din sa bagong tugon. So, ang tanan ng mga linuwas, mga igsoon, sa daang tugon o din sa bagong tugon, membro o sakop nining maong pamilya sa Ginoo. Asa nga ito yung verse na to, ana? Ito masawang higala, niya sa Ephesians chapter 3 and then verse 15. Di pamulong kini, no? Ni Apostle Paul siyang sulat ngadto sa iglesia sa Ephesus. Matupan niya din sa verse 15. Sugdan ta pagbasa ang verse 14. For this cause, Ephesians 3:14, Paul said, for this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ. Kama. Verse 15, niara, of whom
the whole family in heaven and earth is named. Sa daw, gingon ni Apostol Paul sa versikulo 15, ang tibuok panimalay sa Dios, whole family, dito sa langit o dinis yuta, gikahisgutan. So, pamilya ang Ginoo. Kung doon ay pamilya ang Diyos, ang naglangkob siyang pamilya, iyang mga anak. So, doon ay katawhan ang Ginoo sa daang tugon, sama man usab din sa bagong tugon. Gani, sa atong panimbahon po gabi, no, before ta nag-Lord's Supper, gahapon ba ito sa buntag, ang ato ang pag-discuss aning mga anak sa Ginoo. Yes, buntag day, sa ato nga Sunday School, kaya ato rin sa church o naman ang divine worship. After that, no, mga bata, ato na sa silong, kaya doon na may mga magtutudlo nila. Naisgutan na to sa atong Sunday School, nga presently doon ay mga kaanakan or katawan ng Ginoo. Daghan lagi pong mutuo lagi nga samtang buhi pa po maluwas, no? Na kasi natin kaluwasan, hang di mutuan eh. Ano mala, pastor? Mga po na ilang doktrina. Pero sa Bible higala, ako nang balik-balikon ha, ang kaluwasan maangkon sa tao, samtang siya buhi pa physically. Mauna nga doon ay mga anak ang Ginoo, katawan ng Diyos. Yung pa ni Christ, ang hinungdan, or rather ni Apostle John, ang hinungdan nga nung ang tagagawas, ang kalibutan, gadumot ninyo, kaya wa sila kaila kaninyo. Kinibanggi ingon ni Apostle, itong basahon sa kadali ha. 1 John chapter 3, lihis ako kadali magsoon. Kaya ako ning pamatudan ba nga sa daang tugon, doon ay katawan ang Diyos, as well as din sa New Testament times, din sa bagong tugon. Sa ingon ni Apostle John sa unang Juan, kapitulo 3. Gayon niya, matod pa niya, verse 1, tanawa ninyo, unsang gugmaha, ang gihatag kanato sa amahan, nga paganganlan kita nga mga anak sa Dios. So, di na tanang tao, ha? Kaya pa po yung nagtuo nga, tanang tao, anak sa Ginoo. Tinuod ba na? Di na tinuod. Kay ang yawa po na, mapoy mga anak. Sa kasuko bitaw ni Apostle Paul, kato si Elimas, si Bar Jesus, ang gag si Elimas diya sa Acts 13, nasa mukan kayo. Ginatuis niya ang pamaagis Ginoo, ang mga pagtudlo ni Paul, ginatuis ni Elimas. Kasuko ni Pablo, giingnan niya nga, ikaw nga anak sa yawa. So, ang yawa, doon na po'y mga kaanakan. So, dili tanang tao anak sa Dios. Kay ang yawa mismo, doon naman po'y mga kaanakan. Manang pa ni Apostle John din sa 1 John chapter 3, itong ibasa karon, unsa daw ang pagkagugmaha sa gihatag sa amahan din hinato nga kita paganganlan matupan ni John, no? Nga kita paganganlan nga mga anak sa Dios ug mao kana kita ang hinungdan ngano nga ang kalibutan wala makaila kanato mo kini kay kini wala man makaila kaniya. Mga hinigugma, verse 2, kita karon mga anak sa Dios. Pangutana na yung mga anak ang Ginoo, yes. Mga hinigugma, kita karon mga anak sa Dios. Kung maunsaon niya kita wala pa maipakita. Apan kita na sayod, nga sa iga padayag na siya, si Ginoong Kristo, no? Kita may sama kanya, kaya kita magasudong man unya kaniya sa iyang pagkamao. O ang tanan nga nagabaton sa mga paglaom kaniya, nagaputli sa ilang kaugalingon, maingon nga kadto siya, putli man. See? Kanindo tani maisot. Ibadayin ako ni ugma. Ako gapoy magdala ugma, ha? Tuwag kay kami ni Attorney Limuel, mo nga youngest son ni Malu, duhara man ni sila, si Mark Andro, unya,
o kini si Limuel. Duharay mo'y anak, no? Unya, naminyo na po ito si Bimboy, si Mark, munang natulo na mong anak, si Charis. Sige, higala, magtapos ta. Kaya, wala naman tayo oras. At nipadayin ugma, kung ikaw day higala karong naminaw, wala pa naman masinati ang kaluwasan. Akong magaingon kanimo nga, come to repentance. Ilahay mo pagkamakasala, mao gyud na. Ilahay mo pagkamakasala, nga di mo maluwas mo kaugalingon. Yang bayad sala, kamatayon dito sa linaw kalayo. Roma 6:23. Apan salamat to, kaya ang Ginoo naghimo paagi, aron nga ayaw mga chosen, maka iskapo gikan sa iyang kapungot. And that is through the Lord Jesus Christ. Pinagi sa dugo nga giula ni Christ dito sa cross, higala ikaw, mahiluan kasi mong mga kalapasan. Repent, believe the gospel. Ang gospel mo nga si Kristo, namatay, gilubong, nabanaw, si katulukadlaw. Tanan nga mosalig kanya, dili malaglag, kundi dili may kinabuhi nga dayon. Handurugma, sa bangdak na, sa mga istasyon, inyong higala sa kahanginan, Andres Atop Jr. o Atty. Lemuel Atop, manamilit kami magaingon ang Diyos, magapadalangin kanatong tanan. Daghan salamat. Sige, maigsoon, atong ipadayon pag-isgot din sa sermon outline na to, o gadri may ito usap sa iglesia, paan sa di pa din na, dito malimot, no? Ato din meditation for the day, pag-akutlo na to, din sa Proverbio 13, unya, nabiyan na to gapon maigsoon, versikulo 18, no? Nga matod pa din ni Solomon, kanayon siya, poverty and shame shall be to him that refuses instruction. Kawalan undaw o kaulawan ang mudangat kanya nga dili maminaw kanabang pagbadlong, pagsaway. But, nira, second phrase magisoon, but he that regardeth reproof shall be honored. Apan kato daw maminaw sa pagbadlong, saan siya? Pasidunggan siya. So, doon nagyoy, kinibang paghimo daw maison sa mga butang maayo. Nagyo na siya mahimong reward. Nagyo na, kay biblical magyo na higala. Diba? Tutong gibalik-balik tugbasa tong Roma 2, ang versikulo 10, kalipay, sa tingin ni Apostle Paul diha. Ito kung balikan kadali ng Romans chapter 2, kay sa ako nang giingon maigsoon, ako yun ginabalik-balik ba pagbasa diri sa atong programa aron nga ma-instill kini sa atong huna-huna. Versikulo 10, apan aduna usab unyay himaya o kadungganan o kalinaw alang sa matag usa ka tawo nga magabuhat og maayo. Dinato na ikabit itinghaon kanindot ana. Dunay himaya, kadungganan og kalinaw alang sa matago sa katao nga magbuhat og maayo. See? O na, magsoon, ha? Minaw kitang mga pagtambag, ha? Mga young people nga naminaw itong programa ron, ayaw yung supak sa mga panambagon tungod kay ang pagtuman, pagkamatinumanon, mo dala ka na magsoon sa mga panalangin. Sige, ito ang sermon outline. Atong sermon outline mag-ison nga diin nining ng aging mga adlaw. Asalay pa din yan na day ko'y gustong ipambit sa inyo kinibang kang Charles Haddon Spurgeon, kang Spurgeon bang quotation nindot kaning nasigi ani mag-ison kang si Spurgeon magud pastor. Wala ka si Spurgeon magud no pati daghanon niya nindot kay mag-ison nga mga akan abang mga sayings, no? Sama niya, iyon pa ni Spurgeon. Asa mo ito ako itong gikopya. Anira, iyon pa niya dali, half of our fears arise from neglect of the Bible. Quote. Katunga daw sa atong mga gikahadlukan, gikan daw sa, gumikan daw na sa ato ang walay pagtagad sa Biblia. Pasabot na magsoon, pag yun ni Spurgeon nga, half
our fears arise from neglect of the Bible. Ang bot niya ingnon, bot niya pasabot nga, kung gatuon panta ta sa Bible, dili kay tanto higala mo abot atong mga kahadlok. Dili, kahadlok, kabalaka, kung ato lang naibaluan ang unsay gisulti sa Biblia. Kini manggong bala ang kasulatan higala gay sigot manggon na una nga ang Ginoo incomplete control siya sa mga panghitabo. Pagalitan maabot ang panahon nga magira, nagira naman ang Ukraine ug Russia. Dangay na ganito. Pilitan karon, butang na to ha. Butang kabalo. Pilitan magira ning China ug ang US. Kasi mahitabo pastor. Pagan gitang nasod na to Pilipinas kaya naman din niya mga hiruminta sa mga Americans. O niya nakapwesto po ang mga Chinese officials. So damay kita kanya man sa tong nasod na mahitabo. Pero di ta maiso no kung bawaan na itong God is in complete control ta na sa Ginoo, mahadlok man ta. Ikaduha sab no, kung mudangat manggaling ugali ang ato ang kamatayon gumikan ning gera, unsa may kahadlokan atong mga anak sa Ginoo nga ang atong kamatayon kadaugan baya. Common ka ng bersikulo 21 o kapitulo 1 Philippians chapter 1 verse 21. Gani mo nay gibutang sab nato nga bersikulo ni atong paghatag sa church og bulak no sa tagtungod sa pamilya ni Jacob. Atong niaging kani bang aging mga adlaw palitag bulak sa tungod sa kamatayon Jacob. Masaya itong gibutang dito Filipos 1:21. For to me to live is Christ and to die is gain. Kaya lang ka na ko ang pagkabuhi mao si Kristo ug ang pagkamatay mao pagdaog. Di kita mahadlok kung sa may mga panghitabong ano man. Kaya itong kamatayon maison nga mga Kristohanon, dili man nakapildihan kung dili unsa daw kadaugan. No, kadaugan ang kamatayon sa mga naksiro. So sa itong kahadlukan. Di ba? Kung ato gayong ipalalo maison ganing teaching sa Biblia, kabulahan sa mga anak sa Ginoo nga mamatay ning kalibutan na. Ang mga matay ba? Nga naman. Kaya ang pagpakasulod sa langit maigsoon, dili kinalag duha kalakang. Susama gihapon baka nang musul bitaw tagbalay, natas gawas atong balay, musulod to sa kuan ba? Natas gawas, musulod ta sulod, pila ba ka lakang ang gikinahanglan aron na natas sulod. Dili na kinahanglan duha kalakang pa. One step lang, may enough na nga magikan sa gawas, makasulod na ta, natasulod. Mao gihapon ang pagpakasulod sa ginghari, rather sa langit, maigsoon. Usara na kalakang sa dihang tao mamatay, ang Kristohan mamatay. Diha, daluhon ang iyang kalag, spirito, ngatos presensya sa Ginoo. Sama sa gihimo, sama sa gihimo sa manulunda diha kan Lazaro nga mabasa nato sa Luke chapter 16. Sige, maisoon no, muna ito ang meditation or rather quotation gikan sa gipamulong ni Charles Haddon Spurgeon. Sige, maisoon atong ipadayon ang nabiyaan nato gahapon mahitungod ni ining iglesia sa ato ang Ginoong Hesukristo nga usa sa mga marka ni mao nga doon na nitukmang mga pagtulunan, doktrina. Siyempre, no? Hindi kita mag-expect o sayop nga mga pagtulunan sa kasimbahan sa itong Ginoong Kristo. Dili, wala, gyud. Ang church sa itong Ginoong Kristo mo isun nagkuposar o mga magtuto, dili perfect. Dili perfect ang mga tao na diha. Pero ang doktrina, tukma. Kay si Kristo mamoy nagtukod na mamoy nagbili na ng maong pagtulunan. Now, usa sa mga doktrina maisuon nga ato ang kita nga gibarugan sa kasimbanan sa tungod sa Kristo mao nga gatuon ni usa ka matuod nga Dios. Dili daghang Ginoo, dili daghang Dios. Usa og bugtong, usa ka buhi nga magbubuhat. Deuteronomio 6 man to, versikulo 4 atong gibasa, no? Nga matod pa ni Moses, no? Pataling hugi o Israel, ang
o atong Dios o salamang ka Dios. So di daghan. Napaigiingon diri sa Isaias 43. Tawar gud ni maigsoon kadali, no? Isaias 43 nagi-sulti dinhi ang Ginoo pinaagi ni propetang Isaias, no? Isaiah chapter 43, and then dinhi sa verse 10 and verse 11. Matter pa dinhi, you are my witnesses, God said, no? Kamu ang akong mga saksi, saith the Lord, and my servant whom I have chosen, that ye may know and believe me and understand that I am He. Before me there was no God formed, neither shall there be after me. Yung pa si Ginoo sa katawan sa Israel. Kamu mao nga ako ang mga saksi. Dili ng saksi nga gasuri-suro yung mag-isor na, dili kay kabaw ka sa pulong magong witness. No, nakakita gyud sama karon nga saksi baya mi ni Ginoong Jesucristo. Usa kita mo sa iyang personal ministry sa iyang pagkabanhaw. Wala pwede higalang mahimutang witness o saksi. Nga tuo ta sa unsay gisulti sa Bible, pero nga witness man ko kana bitawng nas korte maigsoon. Mapriso baya gyud ng moingon nga witness siya nya walay kita. Walay siya kita sa panghitabo nga mo hinungdan nga doon na kalabang hitabo ning kasuhay sa korte. O niya nay usa magpamatuod nga kuno siya witness siya pero walay siya kita. Pakakon siyang witness. Yung pas Ginoo nga to sa katawhan sa Israel, you are my witnesses. O akong ulipon nga akong gipili aron kamo manag pakaila og mutuo ka nako, that ye may know and believe me and understand that I am He, og makasabot kamo nga ako mao siya. Kaya bang pulungan maigsoon pa ingon diha bang ako mao siya, gi-mention po na maigsoon ni Christ dito sa 1:8. I am He. May ato rin kong tanawin ba? Nasa John, Pastor? Yes, nasa John, chapter, bidaw. Tama ba ning kapitulo 8, o niya, versikulo 24. Bidaw, ato sa tao kadali ha, kung tama ba niya akong pagkutlo. Oh yes, money, oh. Matter pa din ni Christ, I said therefore unto you. Ina ni Ginoong Kristo mga Hudiyo ba, mga presyo sa Diyosyo, mga sumusunod, mga nagsunod-sunod kanya, pero gasupak ba? Iyan pa ni Christ kanila. Mosasultihan ko kamo, that ye shall die in your sins, for if ye believe not that I am He, ye shall die in your sins. Gawas kung mutuo kamo nga ako mao siya. So nagtinulo ay no, ang Dios sa daang tugon, gatudlo sa umabot nga Dios, ug maupo ni sa bagong tugon maigsoon gatudlo kaysa tong Dios sa daang tugon. So siya to makita diri nga truth, do na lamay usa ka Dios. Nga diin nagpalayag din na sa unsa, tulo ka nagkalahi-lahi nga persona. So we believe in one God, usa ka matuod, magbubuot nga Dios, no? Nga diin wala siya kinutuban. Ang ending maigsoon, wala siya kita na matay sinugdanan o kalabang katapusan. Kita ba nga tao na atay sinugdanan o na atay katapusan, mabitaw na nga kabalot sa itong birthday kay giinan naman nga anong pitsahan na tao mo, na tao ka. Pero ang Ginoo maigsoon, lahi, wala siya'y kinutuban ni sinugdanan. Mamalang Diyos, bunog asa magikan ng Ginoo, asa gikan ng Ginoo. Di na ito na ang ipangutana. Gumikan kay walay sinugdanan ang Diyos. O wala po siya'y kinutuban. Hindi harap kutob. Dili. Asa mabasa na Pastor Nera. Nga ang Ginoo walay kinutuban. Imo kalimut ang versikulo ha. Book of Psalm 139. Verse 7 down to verse 12. Atong taraong kadali niya. Book of Psalm, then verse 139, unya, verse 7 down to verse 12. Muni atong mabasa. 39, so may pakliun niya kong Bible, pating ni Pisa.
Iingon din sa verse 7, ikanayon. Asa ba ako paingon gikan sa imong espiritu? Kinsa ba ako kung asa ba ako mokalagyo gikan sa imong presensya? Kung musaka ako ngadto sa langit didto atwa ikaw, kung sa Seol pagabuhaton ko ang akong higdanan, ani akaron didto atwa ikaw. Bisan daw sa imperno, to ay Ginoo. Kausaba pa ni David, ha? Kung itaod ko ang mga pako sa kaadlawon, o magapuyo sa labing mga kinutumyang dapit sa dagat, bisan pa dito, magamando ang imong kamot kanako, o ang imong tuong kamot magagunit kanako. Bisan asa may soon, na ang presensya sa Ginoo, wa si kinutuban. Pailaing verse 147 Salmo gyapon. Salmo 147 unya din sa verse 5 nga diin matupadin ni David kanayon siya. Dako ang atong Ginoo o sa gahom nga dili hitupngan o ang iyang salibutan walay kinutuban. See? Isun natin oras di ay. Ato di pala yung ugma, no? Kining paghisgot mahitungod ni ining iglesia sa Tungnis Kristo. Ugma na to da ito. Kalimot mo kung magsyon na amanitay sermon outline. No? Katubang atong giuluhan og the Savior of the wise men of Babylon. No? Ang manluluwas sa mga maalamong tao dito sa Babylonia. Kana sa higala, nga manluwas, walay laing kundi si Daniel. Og dinhin, natay-daghang kayong mga main points ani. Pero di nato misgutan mo isoon this time, kayo wala matay oras. Higala, again, akong pagampo nga kung ikaw pang sa tigkaluwasan, unta, mailhanin mo, kaila ka nga doon na lamay usa. Doon na may usa nga makaluwas ka ni mo higala. O ka na walay lain, kundili si Ginoo Jesucristo. Come to repentance and then trust Christ as your Lord and Savior. Handurugma sa mga takna, sa mga istasyon, inyong higalas kahanginan. Andres Satob Jr. manamilit, magaingon ang Diyos, mga kapatalangin kanatong tanan. Daghang salamat. Salamat sa Ginoo, mga kaigsunan, sa makausap pa ato na sab na paminawan ang programang The Sovereign Grace Hour uban siyang alagad nga si Pastor Andres Atop Jr. Sa first ug second portion. Salamat sa Ginoo sa mga kamaturan nga iyang gipadangat nga kanato, pinagi siyang alagad. Mga kaigsunan, salamat sa Ginoo nga din padayon siya nga nagagiya, pakiguban ka nato. Okay, nining adlaw di ta malimot sa pagpanugyan sa tuang kinabuhi. Diya sa gamahan ng kamot sa tong buhi nga Dios, sa tuang mga lakaw gibuhaton trabaho o sa bisan unsa pa man, no? Ato ipanugyan kana sa Ginoo aron mamahimong magmabungahon. Before ta mag-close sa tong programa kaigsunan, akong i-acknowledge or itimbaya ang matagusan nato og ang mga mensaheng gipadangat din sa tuang live. Acknowledge nato din ang pagbisita ni Ma'am Paz Marimon sa Arpili Village, Davao City. Dinhi kay Brother Joe Mariano Sangadi, matod pa siyang mensahe. Good morning, Pastor. And also sa mga nagapaminaw karon sa imong mga programa, to God be the glory. Salamat Brad sa imong mensahe. Matod pa din kay Sister Ding Ocularis Makiling Casanova diya sa Davao City. Matod pa niya, mayong buntag Pastor John Ruben sa imong pamilya ug sa tanang naminaw karon nga kabuntagon. Amen sa Dios ang himaya. Okay, praise the Lord. Tinuod jud. Diya gyud sa Ginoo tanan ang mga paghimaya. Okay, salamat Sister and Ate Ding Ocularis Makiling Casanova sa imong mensahe. Okay mga kaigsunan, hangtod sa sunod nga higayon og panahon, dungog-dungog ta, magapaminaw ta sa ato ang kinahanglan programa.
Salamat sa Ginoo sa tanan. Og hangtod sa sunod nga panahon, ang Dios magapanalangin kanato og again maayong buntag sa matag usa ka.